Yun na isa pong mapagpalang araw mga idol, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga ka-business. Mga kapapi dyan sa mampanig ng mundo, mapagpalang araw po sa inyo lahat. Una po sa lahat mga idol, sobrang natutuwa na po tayo dahil nakabalik na nga po si Bong sa ka-business family. Pero ang ating pong pag-uusapan, medyo late lang itong reaksyon ko, doon po sa unang pagkikita nila ka-business. Sapagkat mga idol, tulad nga ng nakita ninyo sa thumbnail, kumpirmado po ang dahilan ng pag-alis ni Bong sa ka-business. So marami ang agam-agam, marami ang nagtatanong bakit nga ba umalis si Bong? Bakit bigla ang umalis si Bong? Well, sinabi naman at inamin naman ni Bong na ang dahilan ng kanyang pag-alis ay dahil nga sa pinalipat siya ng kwarto at pinasama siya doon sa kwarto nila Stong. So, kung ating pong matatandaan, ito na po yung isa po sa tinutumbok natin nung mga nakaraan nating reaksyon. At ito rin ang tinutumbok ng mga tao. Ngayon, ang punto lang natin dito mga idol is at least kahit paano nalaman ni ka-business ang behavior ni Bong na talagang ayaw niya na may kasama. Ang gusto niya ay laging mapag-isa. So katulad ng sinasabi natin, iyan ay dahil sa nakagawaan at nakalakihan na ni Bong na siya ay nag-iisa. At syempre, si Bong ang bukod tanging tao na nare-respeto at inagalang niya, mataas ang respeto niya ay si ka-business at si Mrs. ka-business. Hindi natin sinasabing hindi niya nare-respeto ang kanyang kapwa-kangwang. Pero, andyan yung pinakamataas niyang respeto. Kaya nga po doon sa video mga idol, ay marami ang nag-comment, sabi niya, ka-business, hinay-hinay lang, baka magalit si Bong, baka ganito. Kasi po, kung mapapansin natin, ang tuno po ni ka-business ay medyo may diin. Ganun din po yung sinasabi ni Mrs. ka-business habang ini-interrogate, tinatanong niya si Bong. May diin ang kanyang mga sinabi. At marami ang nag-alangan, baka daw hindi sumama si Bong. Alam niyo po mga idol, ganito din naman ang isa sa pinakamabisang strategy para kay Bong. Ang kailangan din siya ipaunawa at ipaintindi sa kanya na mayroon siyang pagkakamali. Ang kagandahan dito mga idol, nagbunga ng maganda itong pag-uusap at ito na nga po kasama na si Bong ng Casa Ka-Business. Ang makalungkot lang kasi nakita natin mga idol, di po ba, sobrang payat na si Bong. Talagang ang laki ng pinagbago ng kanyang katawan nung dati. So sobrang payat na siya. At sana naman, siguro, suggestion ko lang kala Ka-Business, kala Mrs. Ka-Business, hanggat maaari ay madala naman si Bong sa isang pagamutan upang sa ganun ay mapag-alaman, makonsulta, matingnan ang kanyang kalagayang pangkalusugan. Ito po ay makakatulong din kila ka-business nang malaman nila kung ano ang estado ng kanyang katawan. Malaking tulong din ito dahil sa araw-araw ay nakakasalamuha na nila si Bong. Di po ba? And then siguro, kapag andyan lagi na si Bong, sana Bong, huwag ka nang umalis. Kapag andyan lang lagi si Bong, ay siguradong babalik naman ang sigla ng kanyang katawan. So, sobrang nakaka-excite ang mga sunod na pangyayari kasi marami ng mga revelasyon na sinabi si Bong sa mga sunod-sunod na mga video nila. Pero ang pinakamagandang punto rito ay at least tayo na mga followers ni Bong ay nakita natin na bumalik siya. Ako man mga idol, di ba sabi ko hindi na yata babalik si Bong. Kasi ito yung pananaw ko Sabi ko hindi na yata babalik si Bong, hindi na magpapakita. Pero dito nakita natin, ako mga idol, nakita ko yung characteristic ni Bong. Na yung sitwasyon niya na gustong-gusto niya bumalik sa ka-business pero natatakot siya, nag-aalangan siya. Ang kailangan kasi kay Bong, pagka ganyang may mga pagkakamali siya is, siya yung natatimingan na nakakausap. Pag siyang nakakausap, nare-realize naman niya, bumabalik naman siya. No? So, isiyan lang yung isang karakter ni Bong. Kaya nung natimingan siya, nakausap ni ka-business, ito ng resulta at nagkakabalikan. So, siguro mga idol, matutuwa na ang mga buong followers at sa suporta ni Kuya Bong. At syempre, ganoon din po ang ka-business family ay medyo masaya. Iba ho talaga ang dating na nandyan na si Kuya Bong. Nakakatuwa nito mga idol, yung first ride nila, napakagandang tingnan, kasama si Kuya Bong. And first ride din ni Kuya Bong, unang karanasan, makasakay ng motor. Nakita natin, nakaangkas siya sa motor, talagang, pero nung makita ko mga idol, sabi ko kung ako ang nagmamaniho,
Sobrang hirap po magmaniho yan. Kung si Bong ang angkas mo kasi yung kanya pong pag-angkas ay nakahawak siya sa likuran ng motor. Yung pong pinakamahirap pong maniho, i-drive kasi sa bawat galaw niyan ay sumasama po ang monobila. Dapat kasi pag nakaangkas ka sa motor, sa katawan ka ng driver humahawak para hindi magalaw. But anyway, maganda naman po yung takbo at ayan na nga po. Ngayon, balik tayo dun sa pagtatanong ng Mrs. Ka Business. Di po ba tinanong na nasaan ang iyong cellphone? Eh talagang pinagpilitan ni Bong na hindi, iniwan ko. Nilagay ko dun. Kasi hinahanap nila, wala daw yung cellphone ni Bong. At inaakala ng lahat, baka naibinta. Saan naibinta? Pero isa po sa pinakamagandang nakita natin na attitude ni Bong, kahit siya po ay lumalayo, kahit siya ay ganyan ang sitwasyon, ay hindi po niya, sa ngayon, isa po sa pagbabago na ngayon na hindi niya, basta na lang isinasawalang bahala ang mga mahalagang bagay na binigay sa kanya. No? Kung dati ay nagbebenta siya ng mga gamit, di po ba? Ngayon, iba na. Kaya nga sabi niya, itinago ko. Ang hindi nila alam na ang cellphone pala ay inilagay ni Bong doon sa isang karton, isang box na puno ng mga labada. At nung bumalik ay nagkita naman sila. So ang pinakamaganda rito mga idol, marami tayong abangan. Siyempre excited na po bang lahat? Mga revelasyon ng mga sinabi ni Bong at nakita natin na hindi pa rin nawawala kay Bong yung pagtulong, yung kanyang pagnanais, yung kanyang adhikain na at least ay mapagamot si Kayla. Sa susunod nating reaction mga idol, bibigyan natin ng reaksyon. Titingnan natin yung anggulo kung pwede nga bang makabalik ang labong. Ayan, Kayla at Bong. Pero kayo, kung tayo tatanungin mga idol, payag po ba kayo sa ganitong senaryo? Paki-comment nga po upang sa ganun ay may guide tayo sa ating susunod na reaksyon. Kasi ito po ang ibibigay natin na sunod na reaksyon natin. At titingnan natin yung kanyang pananaw. Itinignan natin yung pananaw ng mga tao, opinion ng mga tao patungkol po doon sa adhikain ni Bong, na ibalik ang labong, di po ba? Kasi inamin naman niya na mahal niya si Kayla, sinabi naman ni Kayla na mahal niya si Bong. Panoorin yung mga idol, yung ni Papa Dins, yung vlog ni Papa Dins, nandoon po, Meron doon na mga magagandang mga kwentuhan nila ni Kayla. Okay, so at least kahit pa paano mga idol, excited ng lahat. Ito na nga po, masaya na ang lahat dahil nga po, nagbalik na si Kuya Bong sa Ka-Business. Sana naman Kuya Bong, wag nang pasaway. Sana Kuya Bong, wag nang umalis. Sana Kuya Bong, mag-stay ka na dyan kasi walang iba talagang nagmamahal kundi ang Ka-Business. Sa pagkakataong ito, pinatunayan muli mga idol, ni Ka-Business yung kanyang tinatawag na unconditional love para kay Bong. Pinatunayan muli na talagang ang turing niya kay Bong ay hindi ibang tao kundi isang kapamilya. Ang pag-aaruga ng isang Ka-Business para kay Bong is kumbaga unlimited. Pagamat nakakagawa siya ng pagkakamali, pero andun pa rin yung pagiging pusong maintindihin ni Mr. Ka-Business, ni Mrs. Ka-Business. Kumbaga, andyan pa rin yung puso niya na sa pagkakataong ito ay kailangan ni Bong ng pagkalinga at patuloy ang proseso na kailangan ipaunawa kay Bong na ang Ka-Business lamang ang siyang tunay na nagmamahal sa kanya. Ako po si Taong Gala, mga idol, please do connect and follow Ka-Business Official, Ka-Business Family, Papa Dins. Ganun din po si Mrs. Ka-Business. Ang lahat po ng mga kagwang, lalo-lalo na po si Kuya Bong, dahil po siya, meron po siyang YouTube channel at ganoon din po ang ating mga Ka-Business reactor. Welcome nga po pala kay nakita ko si Torak nandun sa Ka-Business house na kasama nila Ka-Business sa isang vlog. Yan. Kalingap Torak, shout out po sa iyo. At syempre, ang iyong mga lingkod, Taong Gala mga idol, huwag niyo pong kalimutan. Pa-comment mga idol, next vlog natin, ang reaction natin ay yung napipintong muli nga bang magsasama ang labong, ano nga ba ang opinion ng karamihan. Paki-connect lang po at paki-comment mga idol para dyan ako tutulak sa ating kwentuhan. Hanggang sa sunod na video, magandang araw sa ating lahat.